and Local Government ang public hearing hinggil sa Bangsamoro Basic Law. Isinagawa ito ngayong araw sa Zamboanga. Dito pinakinggan ng komite sa pamumuno ni Senador Bongbong Marcos ang opinyon ng mga leader at residente ng Zamboanga ukol sa BBL. Si Jade Miguel Secretary. Ipinagpatuloy ngayong araw ang 2-day marathon ng pagdinig sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Kung kahapon ay sa Hulo, ngayon naman ay ginanap ito sa Zamboanga City. Katulad ng ginawa sa Hulo, pinakinggan din dito ang mga pananaw ng mga leader at mga residente ng Zamboanga. I have insisted that we have these hearings that I had promised to the people of Hulo and Zamboanga. Because there is no substitute, as far as I'm concerned, there is no substitute to talking to the locals to find out exactly what they are thinking. What we get in Manila is a filtered version, and it is much more important that we get it from those who are actually stakeholders and who have a very profound interest in the outcome of these hearings. Dumalaw rito ang mga representante ng OPAP, MILF Peace Panel, mga leader ng lokal na gobyerno at iba't ibang sektor. Maliban kay Senador Bongbong Marcos na namuno ng pagdinig, rin si Senador Alan Peter Cayetano. Di tulad sa nangyaring pagdinig kahapon kung saan karamihan sa mga leader sa Hulo ay nagpahiwatig ng kakulangan ng tiwala sa BBL, suportado naman ito ng ilang grupo sa Zamboanga bagamat kinakailangan paan nila ang pag-amyenda at hindi pag-water down sa ilang probisyon nito na maaaring lumabas na unconstitutional. Ayon kay Attorney Emilio Aquino ng Integrated Bar of the Philippines Basulta Chapter, hindi malinaw sa panukala ang delineation ng relasyon ng central government at Bangsamoro government. Isa rin sa kanilang issue ay ang paggamit ng salitang asymmetric na siyang nagde-define sa naturang relasyon. Ito anya ay nagpahiwatig ng pagkakaroon ng Estado. Asymmetric relationship. The relationship between the central government and the Bangsamoro government shall be asymmetric. Now it begs the question, what does asymmetric mean? Now, as I said, this was our position 6 months ago. We had to make a thorough research on what that term asymmetric means. And it took a while before we were able to catch what that term means. And apparently, asymmetric is used extensively, if not exclusively, in the realm of federalism. Generally, asymmetric federalism is referred as a solution or two constituent units of states very significantly different needs from the others as a result of an ethnic, linguistic, or cultural difference. Thus, asymmetrical relationship in its technical sense presupposes the existence of states. Samantala, di tulad sa isang sultanato sa Sulu na nagpahayag kahapon na ayaw nilang mapasailalim sa Bangsamoro, ang Iranon Sultanate League of the Philippines naman ay nagpahayag ng pagnanais na mapabilang dito. Sa kabila naman ang kagustuhan ng ilang grupo na maisama sa Bangsamoro ang mismong lokal na gobyerno ng Zamboanga City, sa Mayor Maria Isabel Climaco ay nagpahayag na hindi sila papasailalim sa Bangsamoro government kundi sa national government lamang bagamat suportado nila ang isang BBL na sumasang-ayon sa konstitusyon at nagtatalaga ng patas na paghahati-hati ng paggamit sa ating likas na yaman. We support these initiatives of His Excellency President Benigno Sinocio Aquino III, whose intention is to end decades-long hostilities in Mindanao. We call for a comprehensive peace pact that addresses all grievances and the issues. It is likewise to be inclusive and not isolating of all groups of people and stakeholders who are forward in exposing meaningful, lasting peace and prosperity in Mindanao. We are quite troubled that some provisions contained in the draft BBL as we not pass judicial scrutiny. As such, we expect Congress to pass a Bangsamoro Basic Law, which is consistent and harmonious and not contrary to the 1987 Philippine Constitution. Kabilang sa mga isyong tinalakay kasama ang mga kapatid nating Zamboangueños ay ang papel ng wali sa Bangsamoro government, mekanismo ng opt-in at opt-out at ang kakulangan ng konsultasyon sa iba't ibang grupo dito sa Mindanao. Sa kabila ng mga nasabing problema, isa ang boses na namamayani na sana maipasa ng Kongreso ang isang patas at konstitusyonal na batas na siyang magsisilbing susi sa kapayapaan sa Mindanao. Mula dito sa Zamboanga City, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.